Si Leon, na may kalmadong mukha habang hawak ang banal na kopa, ay binalutan ng isang sagradong aura ang kanyang katawan at lumapit sa katawan ni Yak. Sabi niya, matatagpuan ng gabi ng walang hanggan ang kapayapaan ng isipan. Pumikit siya at ibinuhos ang isang sagradong dilaw na likido sa katawan ni Yak. Pinanood ng mga tao ang napakalakas na agos ng enerhiya na nagliwanag sa buong silid. Biglang tumama ang mekanikal na braso ni Yak sa platform. Si Kanyuk, na nagulat at nakanganga, ay malakas na nagtanong, gumagalaw ba talaga si Yak? Si Leon, hawak ang walang laman na kopa na patuloy na naglalabas ng aura, ay tumawag sa kabalyero. Si Yak, na may kumikislap na pulang liwanag sa mata, ay malakas na nagsalita sa sarili niyang wika. Tinitigan ng pangunahing tauhan ang nanginginig na kamay ni Yak ng may gulat na ekspresyon at naisip niya, ang enerhiya at sagradong kapangyarihang ito. Kahit walang pinanggagalingang lakas, posible kayang isang himala ang nangyari dahil sa pinagpalang banal na kapangyarihan. Kumuha si Yak ng mga piyesang kailangan niya at binuo ang bago niyang katawan. Tumingin si Yak kay Leon at muling nagsalita sa sariling wika. Kinuha naman ng pangunahing tauhan ang isang sandata, ipinasok ito sa portal na lumitaw, at sinabi na sa ganitong kaso, hindi niya masisiguro kung pipiliin siya ng Diyosa. Hinugot niya ang isang sandatang bumabalot ng dilaw na aura mula sa portal habang seryoso ang ekspresyon. Itinusok ni Leon ang dulo ng espada sa sahig, binasag ito at lumikha ng agos ng dilaw na enerhiya. Pumikit siya, inilapat ang kamay sa sandata sa sahig, at ang kanyang katawan ay nilamon ng naglalagablab na enerhiya. Pinanood ng mga tao ang liwanag na nagmumula sa kanya na may pagkabigla sa kanilang mga mukha. Nagningning ang mga mata ni Leon ng matinding dilaw na liwanag. Hinigpitan niya ang hawak sa sagradong espada at buong lakas na itinutok ito sa isang gilid na naglikha ng isang sinag ng enerhiya. Sa ibabaw ng sinag, lumitaw ang gintong bitak na may liwanag na lumalabas mula rito. Tiningnan ni Leon si Ariana na lumitaw mula sa nabasag na espasyo sa hangin. Si Kenhyuk, na namangha, ay nagtanong, paano ito posible? Ang lahat ng manggagawa ay lumuhod dahil sa matinding presyon. Lahat ng naroon ay nadamang ang babaeng lumitaw sa liwanag ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang banal na nilalang na hindi basta maaabot ni numan sa mundong ito. Lumuhod si Leon sa harap ng Diyosang si Ariana at, ibinababa ang ulo, ay tumawag sa kanya. Humarap si Ariana kay Lionheart, ang kanyang unang kabalyero, at sinabing sabihin niya kung anong sadya niya. Ang pangunahing tauhan, nakaluhod sa isang tuhod, ay inilapat ang kamay sa dibdib at sinabing si Yak ay isang marangal na kabalyero, isang huwaran para sa lahat ng iba pang kabalyero. Isang kabalyerong walang kapintasan na maaaring makita ng isang diyosa. Tumingin si Ariana kay Yak na nakatayo sa platform at sinabi na hindi niya naisakatuparan ang kanyang tungkulin. Hindi niya naipakita ang kanyang karangalan at hindi niya nadala ang kaluwalhatian sa diyosa. Itinaas ni Leon ang ulo niya na may seryosong ekspresyon at sinabi na bilang unang kabalyero ng Diyosa, siya ang magpapatunay para kay Yak. Si Yak ay isang dakilang kabalyero na, kung hindi lang dahil sa kanyang pagkakakulong, ay makakamit ang kaluwalhatian ng Lionheart King. Ngumiti si Ariana at sinabi na kung iyon ang sinasabi ng kanyang kabalyero, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Ngunit, anya, may isang bagay na kailangang linawin. Pumikit si Ariana sa liwanag at iniunat ang kanyang mga kamay kay Yak, sinabi na siya, isang bakal na kabalyero mula sa ibang mundo, ay dapat sumapi sa hukbo ng kabalyerong si Leonheart. Tinanong niya kung pupurihin niya ang liwanag at awitin ang katarungan. Tumingin si Yak sa kanya at nagsalita sa sariling wika. Kalma namang sinabi ni Ariana na bagamat siya ay nag-umapaw sa karangalan at kaalaman, ang kanyang puso ay hindi pa rin nalalayo sa puso ng isang bata. Hiniling niya kay Yak na tulungan ang kanyang kabalyero sa pagsupil sa kasamaan at sinabi na sa ganoon, siya rin ay magiging kabalyero ng Diyosa. Lumingon si Yak kay Leon na may naghihintay na tingin. Ngumiti ang pangunahing tauhan habang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng Diyosa. Tapos, humarap si Yak kay Ariana, tinitingnan ang maningning na liwanag at malakas na nagsalita sa sariling wika. Nagpakita ang system window ng abiso na nahahack ang speech parameters at nag-i-install ng language module. Namangha si Yak at sinabi na nagaganap ang pag-atake laban sa Diablo at ito ay isang napakahusay na plano. Pumikit si Ariana at mumiti matapos marinig ang unang mga salita ni Yak. Ibinuka ni Ariana ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid at kinausap siya. Inilahad niya ang isang bolang enerhiya ng liwanag at sinabi na kung magiging tapat siya sa kanyang unang gabi,
at ipagkakaloob niya sa kanya ang kanyang kapangyarihan, siya ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhasyan. Isang sinagnang naglalagablab na liwanag ang tumama sa kinaroroonan ni Yak. Narito na ang isang bagong kabalyero ng banal na kopa, tumanggap ng panata ng liwanag at katarungan. Grail Knight Yak Negatibo 1-0, 253. Kasabay nito sa Estados Unidos, sa sangay ng Magic Tower. Ang master ng Magic Tower ng sangay ng Ether, si Reynald Shellman, ay malakas na humingi ng tawad sa dakilang isa. Sa loob ng silid, malakas na sinabi ni Reynald na hindi niya nagampanan ang kanyang utos. Ang archdemon na si Rakshar, mula sa mga bola, ay nagsabing siya ay isang hangal, dahil hindi niya nagawa kahit ang mga simpleng bagay. Tinuruan niya ito ng katotohanan at karunungan, ngunit siya ay binigo nito. Si Reynald, nakaluhod at nakapatong ang mga kamay sa sahig, ay yumuko at malakas na humingi ng tawad. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha na nililiwanagan ng pulang ilaw habang malakas niyang sinabi na wala siyang magawa. Ang survivor na si Leon ay naging isang hindi inaasahang variable din para sa kanila. Si Rakshar at ang mga perlas ng karunungan ay nagbigay liwanag sa silid gamit ang isang matinding pulang aura at malakas na sinabi na dinudungisan niya ang kanyang pandinig sa mga palusot na ito. Si Reynald, na nangingitim sa pawis, ay nagtanong kung ano ang kanyang sinabi. Tiningnan siya ni Reynald na may gulat sa mukha. Malakas na sinabi ni Rakshar na buksan ang balita. Agad na tumakbo ang master sa gilid at malakas na sumang-ayon sa dakilang isa. Lumuhod siya, iniabot ang remote control at binuksan ang AC. Sa balita sa RIE, nakitang nakahalukip-kip si Leon habang sinasabi niyang siya ay isang Leonheart. Si Rakshar, na nagulat, ay malakas na nagsabi na ito ay isang kasindak-sindak na bagay. Malakas niyang sinabi, bakit narito ang halimaw na ito, bakit at paano ito naging posible? Tiningnan siya ni Reynald na may gulat at naisip, natakot ba ang amo? Malakas na sinabi ni Rakshar na sumusuko na siya at hindi na siya kikilos pa. Ang master, basang-basa ng pawis ang katawan, ay tiningnan ang bola na naging kulay abo at lumingon sa kanyang amo. Kinuha niya ang bola sa kanyang mga kamay, may takot sa mukha, at habang tinititigan ito, tinawag niya ang estado ng kanyang amo. Si Reynald, hawak ang bola na nanginginig sa takot, ay malakas na nanawagan sa kanyang amo, ngunit walang naging sagot. Hindi na muling nagsalita ang hiyas. Makalipas ang ilang sandali, sa Korean Hunters Association, sinabi ni Kang Hyuk na sa ganitong kaso ay irerehistro niya si Yak sa His Majesty's Guild. Nagsalita siya na may ngiti sa mukha na dahil sa kahirapan ng kaso, hindi ito agad maisasagawa. Kalma namang sinabi ni Leon na hindi niya ito iniintindi. Umalis siya sa silid na may mapagpakumbabang anyo, nakapasok ang mga kamay sa bulsa. Lumapit si Yak kay Leon na may gulat sa mukha at may tinanong sa sariling wika. Agad na tinakpan ni Leon ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, kung saan may dugo. Nagtanong si Ariana kung maayos lamang ba ang kanyang kabalyero. Pinunasan niya ang bibig niya gamit ang basahan, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, at sinabi na ayos lamang siya. Naisip ng pangunahing tauhan na napakataas ng halaga ng pagpili ng isang kabalyero ng banal na kopa sa isang lupain na walang pananampalataya. Ipinatong ni Yak ang kanyang kamay sa binti ni Leon at malakas na nagsalita sa sariling wika. Malalim ang buntong hininga ni Leon at sinabi niyang hindi niya dapat sisihin ang sarili niya, ito ay kanyang pananagutan. Tinanong ni Ariana kung bakit niya sinisisi ang sarili niya. Lahat ng ito ay dahil sa kahinaan ng kanyang diyosa. Ipinatong ni Leon ang kanyang kamay sa dibdib at sinabing sa anumang kaso, hindi tamang isisi ang lahat sa isang Diyos o diyosa. Hiniling niya na paniwalaan siya. Sinabi ni Ariana sa kanyang kabalyero na ang diyosa ay laging magiging nagpapasalamat sa kanyang katapatan. Gayunpaman, kahit kulang ang pananampalataya, ang imoralidad ng kanyang mga Diyos at diyosa, na hindi gumawa ng anumang hakbang, ang siyang tunay na nakasakit sa kanya. Malakas niyang sinabi na dapat itong magpahinga ng maayos, magtiwala sa kanyang mga Diyos at maghintay. Si Leon, na may gulat sa mukha, ay inilagay ang kanyang kamay na naglalagablab ng enerhiya sa kanyang puso at tumawag sa Diyosang si Ariana. Makalipas ang ilang sandali, lumingon si Ariana sa kanyang mga kapatid at sinabi na kailangan nilang tulungan ang kanilang banal. Noong araw ng pagdiriwang ng ika-negatibo 121 kaarawan ni Haring Leonhard. Sa panahon na ang mundo ay nawasak at iisang kabalyero na lamang ang natira, inilipat niya ang lahat ng mga Diyos ng mundong iyon sa kanyang puso. Ang mga Diyos ay kahiyahiyang nagtago sa katawan ng banal at pinanood si Leonhard,
habang winawasak niya ang mga puwersa ng kasamaan sa loob ng 180 taon. Sa iisang tao lamang, napasan ang buong bigat ng mundo. Kaya naman, lahat ng Diyos sa Pantheon ay may utang na loob kay Leon. Si Demera, na nakaupo sa trono, ay ipinatong ang kanyang kamay sa tali ng kanyang balabal at nagtanong kung kumusta na ang kalagayan ng batang iyon. Yumuko si Ariana, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at sinabi na hindi siya kabilang sa pinakamahusay, ang kanyang kabalyero ay labis nang napagod. Ipinatong ni Demera ang kanyang mga kamay sa dibdib na may takot sa mukha at nagtanong kung ano na ang dapat gawin. Si Pitos, ang Diyos ng digmaan at apoy, ay malakas na binagsak ang kanyang kamao sa trono at malakas na sinabi na sapat na ang pagtalaga ng isang kabalyero ng banal na kopa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo na may inis na anyo at malakas na nagtanong kung nasaan na ang pusong leon na napakaganda sanang nag-ingat sa kaluwalhasyan ng mga Diyos. Ipinikit ni Ariana ang kanyang mga mata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa baywang at sinabi na dapat nang palamigin ang init ng digmaan. Lumaban si Leon para sa mga Diyos sa loob ng mahigit 200 taon at sa wakas ay nagtagumpay. Si Pitos, na may galit sa mukha, ay malakas na sinabi na alam niya yon. Kaya nga siya mas lalong naiinis, galit siya sa kanyang sarili. Tumahimik ang lahat ng Diyos habang nakaupo sa malaking lamesa. Si Ariana, na may kalmadong mukha, ay nagsalita na 180 taon na ang lumipas. Sa mahigpit na tingin, ipinatong niya ang mga kamay sa baywang, itinaas ang kanyang ulo, at sinabi na panahon na upang putulin ang kanilang katahimikan. Hindi na niya kayang panoorin ang pagdurusa ng kanyang mga kabalyero. Si Demera, basang-basa ng pawis ang mukha, ay ipinatong ang kamay sa mesa at tumingin sa kanya. Itinaas ni Hito, ang Diyos ng bakal at pandayan, ang kanyang kamay at sinabi na may naiisip siyang plano. Si Ariana, na may interesadong anyo, ay pinayagan siyang magsalita. Si Hito, na may seryosong mukha at nakapulupot ang mga braso, ay sinabi na gaya ng unang hakbang ng buhay sa lambak ng Hanum, dapat rin silang magpakita ng isang pagpapala na tutulong upang mapalakas ang pananampalataya sa bawat sulok ng lipunan. Si Pitos, na may naiinip na mukha, habang nakapatong ang kanyang pisngi sa kamay, ay nagtanong kung sinasabi ba talaga niyang kailangan nilang magsagawa ng misyonaryo. Tumingin si Hito sa kanya at sinabing ganon nga, upang ipakita sa kanila ang mga himala at ang tunay na pagkadiyos. Sa pag-aaral nila sa mga tagasunod ng Diyosa ng buhay, na siya lamang sa kanila ang may tunay na mga mananampalataya, napagtanto nilang ang mundong ito ay pinagbubuklod ng isang bagay na tinatawag na internet. Si Hito, na may inspiradong anyo, ay tinaas ang kanyang daliri at sinabi na gagamitin din nila ang internet. Si Pitos ay nagtanong na may seryosong mukha, kung ganoon, bakit hindi naisip iyon ng Haring Lionheart? Hindi ba siya residente ng mundong iyon? Sinabi ng Diyos ng bakal na tila namatay siya bago pa nagsimulang maging aktibo ang pag-unlad ng internet. Si Ariana, na may kalmadong mukha, ay iniabot ang kanyang kamay pasulong at nagtanong kay Iron, paano naman ang trial and error? Ang pahayagan na inumpisahan ni Leon ng may napakalaking ambisyon ay kinailangan ng 20 taon bago ito makilala at maging matatag. Si Hito, na may nakangiting mukha, ay nakapulupot muli ang kanyang mga braso at sinabi na sa kasong iyon, ang bago nilang kabalyero ng banal na kopa ang magsasalita. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ng isang manggagawa ang manager at malakas na sinabi sa kanya na tingnan ito. Si Kinsu, na may interesadong tingin, ay lumingon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa baywang, may gulat sa mukha, tumingin sa monitor at nagtanong, ano ito? Lumingon ang manggagawa sa kanyang direksyon, itinuro ang computer at nagtanong, ito ay ipinost sa isang video hosting site, pero may permiso ba tayo dito? Si Kinsu, na may litong anyo, ay nagtanong, ano ito? Major Plane at Video Hosting. Tumingin siya sa screen ng monitor na may takot sa mukha. Lumitaw sa video hosting ang channel ng Pantheon ni, malakas na sinabi ng lalaki na ang takbo ng mga pangyayari, sa isang salita, ay ganap na nagbago ang buhay ng isang ordinaryong empleyado ng opisina na minamaliit ang isang magsasaka. Sa video, ipinakita ng lalaki ang lugaw at sinabing ito ay karaniwang rice porridge lamang, pero pagkatapos kumain ng isang kutsara, nagbabago ang buhay. Nagtanong ang artificial intelligence tungkol sa Diyos at lumabas ang kamanghamanghang resulta. Naisip ni Kinsu na puno ng agresibong komento ang post, pero napakahusay ng pagkakagawa. Tumingin ang manager sa monitor na may gulat sa mukha at nagtanong, sino ang gumawa nito? Nagtanong ang empleyado, may gulat din sa mukha, hindi ba si kanyang kamahalan Leon ang gumawa nito?
Tinanong ni Kinsu, paano mo naisip na ang lalaking iyon ang gagawa ng video hosting? Sinabi ng empleyado na may tensyon sa mukha, baka si Deputy Hari ang gumawa. Naalala ng manager ang kanilang pag-uusap sa telepono, nagpadala si Hari ng litrato ng kanyang computer, at sinabing may problema ito. Tinanong niya kung bakit pinapadala sa kanya ang litrato ng loob ng computer. Sinabi ni Hari na para makita niya kung saan ang problema. Bumalik si Kinsu mula sa kanyang alaala tungkol sa kung paano humawak si Hari ng computer. Sabi niya nang may sarkasmo na siyempre, si Hari ay isang taong marunong gumamit ng computer. Ipinatong ng manager ang kanyang kamay sa pisara na may seryosong mukha at sinabi na mas malala pa, hindi ito basta agresibong ad, totoo ang mga video. Ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong ito? Nagtaka siya kung ano nga ba ang ginagawa ng lalaking iyon. Habang umaalis, inilagay ni Kinsu ang kanyang kamay sa bulsa at tinaas ang isa pang kamay pataas, sabay sabing magtatrabaho siya sa labas ng opisina. Tumingin ang empleyado sa kanya na may gulat sa mukha at nagtanong kung seryoso siyang pupuntahan ito. Ang manager, hawak ang cellphone sa kamay at may seryosong mukha, ay tumalikod at sumang-ayon, sabay sabing kailangan muna nilang makipagkita kay Lian. Kasabay nito, narinig ang malalakas na tunog mula sa silid ng penthouse kung saan nananatili si Lian. Mabilis na tinipa ni Yak ang keyboard ng laptop gamit ang dalawang kamay. Tumingin siya sa monitor at sinabi na tapos na ang pagre-record ng subtitle. Pinindot ni Yak ang isang buton sa keyboard at sinabi na nagsimula na ang pag-upload. Sumilip si Hari mula sa likod ng pinto, nakapatong ang kamay dito, at tinanong si Yak kung tapos na ba siyang gumamit ng kanyang laptop. Tumingin siya kay Yak na may interesadong mukha at nagtanong kung ano ang ginagawa nito sa likod ng laptop. Tumingin si Yak sa monitor at sinabi na gumagawa siya ng noise marketing at ito ang unang yugto ng tagumpay. Sa isang malademonyong tingin, sinabi niya na ang ikalawang yugto ay ang pag-hack ng transit network. Napatingin si Hari ng mangha sa harap at hindi nakapagsalita. Naisip niya nang may pananabik na si Yak pala ay naglalaro lamang. Muling pinatunayan ni Hari na naiintindihan niya ang paggamit ng computer. Makalipas ang ilang sandali, sa kapatagan ng Neju, sa sangay ng guild ng Pantheon, mabilis na pumasok si Kinsu sa gusali ng sangay na may galit sa mukha at humarap kay kanyang kamahalan. Sabay malakas na sinabing kailangang burahin ang video na yon. Si Hari, may hindi maipaliwanag na anyo, hawak ang isang termos, ay tumingin sa kanya. Inisyan niya ito, binuhusan siya ng barley tea at inabot sa kanya habang sinasabing uminom muna kayo, boss. Tiningnan niya ang tasa na nasa kanyang kamay na may kalmadong mukha at nagpasalamat. Mabilis na ininom ni Kinsu ang tsaa na may pagod na anyo, pinunasan ang tumulong tsaa sa bibig gamit ang kamay na namumula na ang mukha at muling sinabing dapat burahin ang video na yon. Si Kinsu, na pinapawisan na, ay nagtanong kung sino ba talaga ang nag-upload ng video. Si Leon, na kalmado lamang, hawak ang tasa at saucer, ay sinabing si Yak ang may gawa nito. Nagulat si Kinsu at nagtanong, talaga bang si Yak? Naisip niyan sa, ibig ba nilang sabihin na ang makinang pamatay na yon ang gumawa ng video na yon? Paano niya nagawa yon? Tinanong ni Leon kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagbura ng video. Si Jinsu, na may seryosong mukha, ay nagsalita kay kanyang kamahalan na, ayon sa kanyang kaalaman, ang palay na itinatanim sa kapatagan ng nature ay iba sa mga pananim sa kanilang mundo. Maaari kang maging malusog sa simpleng pagkain lamang ng palay na yon, at maaari pa nitong pagalingin ang ilang mga sakit. Ito ay nangyayari lamang sa mga kwento ng pantasya. Itinaas niya ang kanyang kamay sa harap niya na may matigas na anyo at sinabi na sa sandaling ianunsyo ang tungkol sa palay na yon, daragsa ang buong mundo papunta dito. Magsisimulang mapuno ng mga magnanakaw ang kapatagan ng Naiju, at ang mga magnanakaw na ito ay hindi mga ordinaryong tao. Yumuko si Jinsu sa harap ni Leon at sinabi na kapag nakakuha na sila ng permiso mula sa Korea Food and Drug Administration at nagsimula na ang pagtatanim ng palay, ang kanilang asosasyon ay balak makipagtulungan ng lubusan. Nakiusap siya na maghintay sila kahit hanggang sa oras na yon. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.